The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Naabutan ni Brad Jeff ang bayad sa sinihan, 250 lang. Alam mo ba yun, Cha? Hindi ko po Ang inabot panonood ng yun. sine, 250. Oo, malaki na ba yung screen noon nung panahon nyo? Eh, di ba tanong ko lang? Sobrang- Eh, baka kasi iba yung issue. Kasi sobra ka naman. sabi nyo nga sobrang simple ng panahon noon. Ha? Oo, buti Oo. may television na. Ha? Buti may television noon. Black and white. Oo. Oo. Yan yung, inabot ko yan, yung TV ng lola ko, yung may sarahan. Parang cabinet. Oh, yun. Nandun yung loob ng TV, tas grabe yung likod, di ba? Makapal. Oo. Oo. O, sige. Grabe. Oh, Ay, ayan na si Pastor. Good morning. Ted, inabot ko ng sinihan, 300 pesos naman. Tsareng. Talaga, Ted, may Pastor, buy one, take one pa yan. Buy one, take one pa yung sinihan yata nila, Ted. Hindi, nung dati, 2 kasi... pesos and 50. Hindi, dati, naabot na ko pa yung 250. Doon sa mga air-conditioned na isa lang ang palabas. Kasi nga meron may double, di ba? Mas mura yon, yung mga piso. Yes. Back to back? Sa Ormoc nga dati, naalala ko, tandang-tanda ko, 3 yung palabas eh. Papasok ka ng umaga, gabi na labas mo eh. May aircon? Wala. Oo. Electric fan? 3, Mainit wala yun. lang double, triple ang Triple palabas. movie. Tas ilang oras ang pelikula nun? Nung Dati. panahon na yun? Dalawa? So mga Tatlo? bale, mga 6 na oras ka sa loob ng sinihan. Ang haba. Tapos paglabas mo, yung nga. Doon ka nakakain. Ang amoy mo. Lagot ka kay Pastor. Anyway, sige. Ito na si Pastor Jeff. Pampahupa ng emosyon. Di ba, Brad Jeff, parang yung panahon natin, di ba? Mas masarap nga yung, alam mo yung mas mabagal ang mundo. Yes. Ewan ko lang, amen. kasi yung iba nagmamadali eh. Amen. Di ba? Mas mabagal ang mundo. Mas simple. Pag may ang nililigawan ka buhay. dati, sumusulat ka, dinadaan mo sa Ipagsisibak mo post ng office. kahoy. Oo, di ba? Hihintayin mo sumagot pagkatapos na 1 buwan. Saka sasagot. Di ba? Kasi nga, yung sulat mo, tapos, kasi ngayon, text, di ba? Correct. Hindi na sumagot sa text ka agad ng ilang minuto, galit na eh. Correct. Di ba Totoo yan. nagmamadali? Ted ka na. Minsan nga, pag tinatamad ka ng sumagot, i-heart mo na nga lang yung yes. message nung kausap mo, di ba? Correct. Ita-thumbs up mo na lang. Oo. Dati-rati, smile before you open, di ba? Tsaka may amoy pa, yung papel. Tsaka may May effort ka. pa-PS, Oo. pa-PS. May effort. Pupunta ka pa sa post office. Bibili ka pang selyo. Correct. Ihuhulog mo. Didilaan mo pa yun Pagdating para ng sulat, madikit. pagdating ng sulat mo ngayon, excited kang buksan. Oo. Hindi ba? Sasagot ka. Okay. Oo. Ngayon, Tabuan ulit. Maghintay ka ulit. Kahit na mabagal ang takbo ng buhay ng mundo, parang Mas di ba, masaya. kung babalikan natin, parang yung parang less materialism. No? less materialism, less stress. Yes. Oo. Correct. Sige, so salamat Brad Hindi Jeff. pa siya tapos. Ito talaga. Paiinumin ko muna to ng Centrum Silver Advance ha, Pastor ha. Ikaw talaga. Hindi pa tapos si Pastor. Pero ayan ang dami nagko-comment dito. Tama ang sinasabi ni Manong Ted. At alam mo, nung panahon na yon, mahaba din ang pasensya ng mga tao. From Imelda, Yun. Karanagan. Mahaba Yun daw, ang pasensya maghintay. yun daw sinasabi mo na movie house, may libre daw Tambuan. surot. Sarap balikan nung umaakyat pa kami para kumuha ng siniguelas. Ngayon hindi na, napapalibutan na ng matataas na paderang paligid. Nabili na ng mayayamang politiko. At dati-rate kami, hindi na kami bibili ng asin dahil pupunta lang kami ng sukat. Para doon na kami kumuha sa asinan. Nakikidakot Hahabulin kayong kami ganon? nagbabantay. Nakikidakot kayong ganon? At dati-rate, Hindi mo, Brad. nung wala pang reclamation, hihintayin lang namin ng kate. Alam mo yung kate sa dagat? Katehan, di ba? Kate. Ibig sabihin, low tide. Pag low tide, punta ka doon sa San Dionisio, tatawid ka lang ng Quirino Avenue, makukuha ka ng halaan. Oo. Naku. As in, lalakad ka lang doon. Pag uwi mo ng bahay mo, May ulam tuwan-tuwa na kayo. nanay mo, meron kang balde, Oo. puno ng halaan. So, sasabawan na ng ano. Oo. Sinabawang halaan. Oo, di ba? Noong unang panahon na iyon. Naku, ang daming mga senior nakaka-relate sa sinasabi mo. Sabi nga nila, masarap din ang simpleng buhay noon. Naalala ko pag September na, nakasweater kami, malamig, mabango ang hangin. Kasi ang daming puno sa paligid na pwedeng kainin ng buhay. From buhay.
kainin yung pwede daw kainin yung bunga. Hi, buhay. Yan ang sabi ni Gloria Pahati. Yan ang chika ng mga senior citizen natin dito. May tatawid mo ang pagkain mo ng magkano lang sa isang araw. 30 centimos. Ha? 25 centimos. Sana all. Oo. Kaya nga, pwede ba natin balikan yon, Brad Jeff? Pwede mo ibalik yung sweldo ni Chacha na ano na lang, 20 pesos. Sasamahan kitang bumalik doon, baby boy. Sasama ka ba sa amin, Pastor Jeff? Gusto niyang Hindi, kayo na lang i-rewind. muna. Kami na lang muna. Gusto niyang i-rewind ang panahon. Ayaw niyang magpunta sa future. Gusto niya rewind from the past. Yan. Na ganyan ang mga tugtugan. Yung, Na every Sunday pag ganyan ang tugtugan, nagwawali sa bakuran si Lola. tsaka Yan. dati-rate, di ba? Simple, pati sa pagkain, sa inumin, napakasimple. Lahat. Oo. Ang favorite mo lang na soft drinks, sarsaparilla. Hindi ko Yan. inabot. Ano yun? Ha? Ano ba yung sarsaparilla? Hindi. Soft drinks yan? Nakakatakot. Parang ano eh. Parang putahe. Sarsaparilla? Hindi eh. Google mo. Alam mo yung kinakainan natin, yung paborito natin ni na Attorney Chod? Parang ganun eh. Sarsaparilla. Yung ba yun? Google mo. Hahanapin natin yung sarsaparilla na yan. Oo. Di bale. Ito ang sige. paborito mo nun. O habang hinahanap ko, ito na muna si Pastor. At habang nagbabalik tanaw ang mga lolo't lola natin, ang mga nanay at tatay natin, pakinggan niyo po muna si Pastor Okay, Jeff. okay Brad, seriously. Goodbye. Hindi, eto na. Sige, okay Grabe, Brad, teka go. lang itong sarsaparilla parang toyo sa itim. Oh, Soft drinks ito? Soft drinks, sarsaparilla. Ang sarap niyan. Oo. Inabot ni Pastor, umuo na siya. Ayan na, nadulas. O sige Pastor, ikaw na. Oo, masarap yan. Oo. Nakwento ng lolo ko yan. Masarap daw yan. Oh, sige. Okay, salamat na marami. Ang sarap lang ho talaga magbalik tanaw nga kasi ngayon, ang mundo ho natin napaka-komplikado na. Okay, go ahead, Brad. Kaya Brad Ted, nagbabalik tanaw din kaibigan natin si Bernie at Jenny Chua at nag-celebrate ng birthday. Aking classmate si Jesusa Razon Flores. Thank you for tuning in. Talking about mga nakaraang panahon po, siguro inabot pa ni Ted na siguro nagkikis-kis ng dalawang bato para makakreate ng apoy, mga ganong panahon. So, naranasan nyo na po ba lumakad sa dilim? Ayan, alam nyo nung unang panahon, wala pa namang mga magagarang ilaw and all. Ibang hirap po pag madilim, makakatakot minsan, nakakasakit din dahil pag nasa loob ka ng bahay na walang ilaw, pag tumama yung tuhod mo sa kanto ng center table, ako sakit nun. Diba kung nasa labas ka naman sa bukirin, walang liwanag yung buwan, pwede ka mahulog sa pilapil o sa bangin, di ba? Alam niyo po, same thing din sa buhay natin. Minsan, lumalakad tayo sa kadiliman. Ibig sabihin, ang hirap ng buhay. Parang walang liwanag na nakikita. Minsan, sablay yung mga desisyon natin. Kasi nga po, nangangapa tayo. Ano ba? Ano ba yung tamang desisyon? Walang liwanag sa mga pinagpipilian natin. So, masakit yung mga resulta ng mga desisyong ginawa sa kadiliman. Kaya po, binigyan tayo ng Diyos ng gabay at linaw na yun naman po yung kinakampanya ko rito every day. Sabi po sa Salmo 119, versikulo 105, yan, 105. Salmo 119, verse 105. Ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Sa English po sabi, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ibig sabihin po, yung salita raw po ng Diyos, wala po siyang physical na ilaw, pero nagbibigay po siya ng wisdom, nagigiya po sa atin, para siyang lampara sa gitna ng kadiliman. Kasi po minsan ang buhay, confusing, maraming uncertainties, minsan hindi natin alam kung saan tayo pupunta, anong desisyon, tama ba itong gagawin ko. Pero po ang Biblia, pag binasa natin, napakarami pong mapupulutan ng aral at guidance para po sa susunod na hakbang. Marami pong katuruan na masusumpungan sa salita ng Diyos na magbibigay linaw sa ating madidilim na sitwasyon. Papasukin ko ba itong negosyo na to sa panahon ngayon? Hihiwalayan ko ba itong asawa ko na to? Papasukin ko ba yung deal na to? Bibiling ko ba to o hindi? So, ang dami po natin, we're confronted with a lot of decisions every day. So kung kayo po, you're feeling lost, may advice po ako sa inyo. Mag-pause ka muna and then mag-pray and then seek the Word of God. So pause
Andali, life-altering decision to. Mag-abroad ba ako or hindi? Sasagutin ko ba tong lalaki na to o hindi? Yung may marami tayong mga desisyon na life-altering, may ibang takbo ng buhay natin. So, kahit naman po hindi life-altering, I suggest you pause, you pray, and then tanungin natin, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito? Hayaan natin yung katotohanan, galing sa salita niya, ang mag-guide sa atin sa ating tinatahak na landas. Salmo 119 verse 105, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Tayo po'y manalangin, Panginoon, alam namin na marami kaming desisyon na sablay nung araw, o maaaring ngayon nga, may mga nagagawa kami na bara-bara na lang, kaya sera-sera, kumbaga, ano man maging ending, bahala na. Pero Lord, pwede naman kaming maging cautious. Mag-pause muna, magdasal, at tumingin sa salita mo kung ano ibig sabihin na magiging decision namin. So salamat Panginoon sa mga katuruan mo up every day dito sa Daily Bread at sa mga nababasa namin sa Biblia araw-araw. Igiyan niyo po kami sa tamang landas sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa pagpapahupa sa aming damdamin at pagbibigay po sa amin ng guidance muli ni Brad Jeff Eliscopides sa aming The Daily Bread. We pray, Lord, to bless him always, Lord, please. Ang kanya pong kalusugan lalo na at gabayan sa kanyang pagmimisyon. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa amin, lalo na ang mga taong ito po lamang talaga ang inaabangan nila araw-araw, ang pinakamagandang balita sa lahat, ang hatid po namin sa amin pong The Daily Bread segment. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat Ang na marami. ganda. Ang ganda ng mga Okay. sinabi ni Pastor. Paalala nga sa atin. So, muli, salamat na marami. Brad, bukas tayo ulit ha. Anong say mo, Brad? Salamat daw doon sa sa mga nakakonect doon sa iyong payo kahapon. Marami palang ganun. Oo. Marami. Oo. Mga nape-pressure. Mga pamangkin na nape-pressure kung may family reunion sa tuwing tinatanong kung Kapatid, mga kailan ka lahat. mag-aasawa? Opo. Kailan kayo magkakaanak? Ganyan. Bukas ulit mga kapatid ang ating pong segment within the Daily Brad ang Anong Say Mo Brad. Okay Brad, so mukhang ikaw ba anong nangyari sa iyong StreamYard? Mahina ang signal dito sa lugar ng aking first meeting of the day. Ayun. Ganda-ganda ng lugar. Walang signal. Nga, Brad. Oo, sabi nga natin, kung walang internet nga din sana, no, parang noong unang mga panahon, obligado ka magpunta sa studio. Oo, pero ang kagandahan Oo. na may internet na tayo at may telepono, mas malawak ang pupwedeng ma-reach nga ni Pastor ngayon sa kanyang magandang balita. Isipin mo na lang kung wala. Amen. Eh di, kung hindi siya Amen. makakapunta sa studio, hindi natin maririnig yung magandang sinabi niya kanina. Hindi, telepono pa pwede. Ayan, telepono. Oo, Oo. i-on the air. Pero baka may party line. May third party na pumapasok. Oo, ikaw Hello, talaga. party line, pakibaba please. Naku po, Diyos ko, those were the days, no? May biglang nag-uusap kayo, masinsinan, biglang may pumapasok sa linya. Oo. Hello, pakibaba po. Party line, importante lang po ito, please. Okay. Party line, alam ko nakikinig ka. Oo nga. Nakikichismis. Nakikichismis. Okay, Brad Jeff, we'll see you tomorrow. Maraming salamat, Brad Pitt. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.